probably wondering how we got into that situation. Kung gusto nyo malaman, samahan nyo kami ngayong araw papunta sa Maragondon, Cavite. Pero syempre, bago ang lahat, magpapagas muna tayo. Let's go! Magpapa-full tank muna tayo para walang abala sa biyahe. Sobrang excited ako sa trip natin ngayon kasi sa Maragondon, Cavite, dito natin makikita ang the longest road tunnel in the Philippines. Ito yung tinatawag nilang Kaibiyang Tunnel. May mga scenic spot din tayong madadaanan, kaya sobrang nakaka-excite, diba? Ready na ba kayo? Ako kasi nung isang linggo pa. Char! At dahil nga pala, taga-Taytay kami, dito na kami nagpagasolina sa Highway 2000. Ang mura kasi ng gas dito. Tara na, let's hit the road! Kahit city rides pa lang, solid pa rin ng experience. May traffic, stoplights, pero ganun talaga, part ng adventure yun. Masaya lang din na ma-feel yung vibe ng syudad bago tayo dumiretso sa nature ride mamaya. O diba, sa sobrang dami kong sinabi, hindi ko na napansin na sa part na pala tayo ng Cavite. Char! Syempre, kinat ko lang yung video. At dahil OBR ako, hindi ako papayag na empty stomach, no? Quick stop muna tayo mga vebs. Padating na yung asawa ko. Kanina pa ako na to kinakausap eh. Di ko naman siya maintindihan. Puro lang ako, ha? Ha? Ano yun? Wala kasi kami intercom, guys. By the way, ang sarap talaga ng simpleng kain sa biyahe, no? Iba yung trip pag may kasamang good food. Dito, isang order lang ng nilaga yung hinili namin dahil ang dami na rin ng serving niya. Tapos, tag-isang kanin, tsaka tag-isang soft drinks na rin. Tapos, kumain, chinek lang namin yung mapa at yung mga dadaanan namin. Pahinga saglit, tapos rides na ulit. Sa part na to, nag-off muna kami ng camera tapos binuhay lang namin nung papasok na kami ng Maragondon, Cavite. Oo nga pala mga vebs, quick trivia lang. Dito sa part ng Maragondon, Cavite, in-execute si Andres Bonifacio and that's May 10, 1897. Oh, 'di ba? Naalala ko pa, elementary pa kami noon. Dito ata sa part na to malapit na kami, pero nagkaroon lang ng onting traffic kasi merong checkpoint. After namin malagpasan itong traffic, tuloy-tuloy naman na yung biyahe. Tapos may nakita kaming bridge, gumilid muna kami para makapag-set up kami ng camera. Ito na mga vebs, wala na masyadong mga bahay, wala nang traffic, puro smooth road at napagandang tanawin na lang yung makikita natin. Iba talaga yung provincia vibes. Sobrang na-amaze talaga ako, grabe. Tignan nyo yung bank curve, ang galing. It's giving Marilaki Highway vibes. Masarap talagang magmotor pag ganitong puro puno, ang presko ng hangin. Natatawa ako sa part na to kasi naisip ko, sabi nila marami daw photographer dito. Tapos iniisip ko anong smell gagawin ko. Then biglang lumitaw si kuya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wala na, di na ako nakapag-post. Nabigla ako eh. Tapos sabi ng asawa ko, pinopost daw pala yung mga picture na yun sa Facebook. Doon pala nanggagaling yung mga nagva-viral. Nahuhuli na original na asawa yung mga asawa nila na merong mga angkas. Kaya pag uwi namin ng bahay, pahinga lang kami. Tapos nagtingin ako sa Facebook ng mga pinost galing sa Kaibiyang Tunnel. At ito nga yung result. Kudos kay kuya, ang ganda ng shot kasi di nga ako nakasmile, sayang naman. Buti ko lang, andito na pala tayo sa Kaibiyang Tunnel. Ang dami ko kasing mga sinasabi. Balik tayo, balik. Andito na tayo mga vebs, yung dinarayo ng lahat na the longest road tunnel in the Philippines sa Maragondon, Cavite. Sabi nila, dapat daw bumusina ng 3 beses bago pumasok sa Kaibiyang Tunnel. Sabi naman ng iba, respeto raw to sa mga di natin nakikita. Wala namang masama kung maniniwala ka. Kaya bumusina kami ng 3 beses, pero syempre yung mahina lang para hindi tayo nakabubulahaw sa mga ibang turista. Dito na kami sa exit magpo-park kasi masyadong maraming tao doon sa kabila. And dito na rin kami magpipicture kasi pares lang naman din na may nakalagay na Kaibiyang Tunnel. Pwede rin kayo magpa-picture sa mga residente dito mga vebs. May mga titinda ng mga pasalubong. Pero syempre walang bayad yung picture pero pipilitin nila kayong bumili. Pero dahil may tripod kami na lang din yung nagpicture sa sarili namin tapos time na. Dito ko rin sinut yung ibang clip na ginawa kong short video para sa asawa ko kasi gusto ko na magkaroon siya ng remembrance sa bawat location na pupuntahan namin. After namin magpa-picture sa Kaibiyang Tunnel, nagmotor lang kami at naghanap ng mga ibang spot. At nakita nga namin itong viewpoint. Ang ganda dito kasi matatanaw mo na talaga yung dagat. Sobrang nakaka-amaze. At papunta na tayo sa exciting part. Bago kami pumunta dito, nag-search muna ako kung may malapit ba na beach, resort, or something na pwede pag-i-stayan na day tour. Nakita namin itong 100 Steps Place na malapit lang din sa Kaibiyang Tunnel. Smile pa ako dito, hindi ko alam na ganito pala talaga kalalim yung bababain namin. Since mabilisan lang naman or day tour lang naman, hindi na kami kumuha ng cottage or kubo. Maliit na bag lang naman yung dala namin so pwede namin siyang ilapag sa natatanaw namin kapag naligo kami sa dagat. Grabe, sobrang na-excite talaga ako sa pagpunta namin dito. As a Manila girl, guys, maiintindihan nyo ko kung Manila girl din kayo, na sabik kayo sa dagat or sa probinsya vibes. Finally, nakarating na nga kami kung saan magbabayad kami ng entrance, 100 pesos per head, and guys, sobrang bait ng mga tao dito. So far, wala naman po sa amin nasuntok mga vebs. Pagtatanaw ko ng dagat, na-excite na talaga ako dito, sobrang kinikilig ako. Ayan na guys, nakita nyo yan, sobrang linaw ng tubig, pero mabato siya. Hindi siya safe for kids, pero kung pumunta lang naman kayo para magpicture or magtampisaw saglit, pwede na rin. Late na pala namin napansin na mayroon din silang swimming pool kasi nasa likod to ng pinagpasukan namin. So again, kung may kasama kayong mga bata, pwede nyo sila itong dalhin. Another 100 pesos per head. That's all for today mga vebs. I hope you enjoyed our trip and don't forget to like and follow for more upcoming vlogs. Bye!